the most evil thing you can do in life is steal a man's free will. Ganito kasukdulang kasama at karumal-dumal itong si Saint J. Garcia Saturn. Sa recent 3 chapters ng One Piece, masasaksihan natin kung paano isinuko ni Kuma ang kanyang free will para sa kaligtasan ni Bonnie. Hello guys, MK here. Sa video na ito, i-review natin ang latest 3 chapters ng One Piece manga at alamin ang mga maaaring foreshadow o Easter egg ni Oda sa mga paparating na chapters. At wait, meron din nga pala ako theory no mi dito, kaya abangan nyo sa bandang dulo. At kung excited ka na, hit like, share at subscribe sa ating YouTube channel, o kung ikaw naman ay nanonood sa Facebook, click the follow button and share this video. Tara, pag-usapan na natin. Sa chapter 1099, muling nagbalik sa Sorbet Kingdom itong si Bikori upang i-reclaim ang buong Sorbet Kingdom na kasalukuyang nandoon rin si Kuma. Kagaya sa insidenteng nangyari sa Goa Kingdom, sinunog ni Bikori ang mga bahay at ipinag-utos na patayin ang sinumang hahadlang sa kanyang mga plano. Hindi ito pinalampas ni Kuma, kaya sa muling pagkakataon, pinatumba niya at pinalayas muli si Bikori sa Sorbet Kingdom. Tinawag nga itong one-man revolution at Sorbet at ginawaran ng hari ng Sorbet itong si Kuma ng mga mamamayan ng isla. Mula naman sa Meridiua, nakarating ang balita kay Saint Saturn na mayroon ng bagong hari ang Sorbet at ito ay si Kuma. Sa kabilang banda, nagulat ang lahat nang may isang tumatakbong magandang dilag sa loob ng lumang simbahan na kinalalagyan nila Kuma. Iyon ay si Bonnie. Ikinagulat ng lahat na kamukhang kamukha ni Bonnie ang kanyang ina na si Ginny at nagtaka rin ang lahat kung paano nga ba niya ito nagawa. At sa part ring ito, hindi pa malinaw kung paano at bakit na kay Bonnie ang Toshi no Mi at bakit nasa Sorbet Kingdom. Sa isang panel, makikita natin kung paano sinumukan gamitin ni Bonnie ang kapangyarihan ng Toshi no Mi na gawin niyang matanda ang kanyang sarili at gayahin itong si Connie. Sa isang banda, muling nagtakang sugurin muli ni Bikori ang Sorbet Kingdom, pero sa pagkakataong ito, nagsama na siya ng Marine na sa pagkakaalam namang ito ay inagaw kay Bikori ang trono sa Sorbet at sadyang masama itong si Kuma. Bago nga dumaong sa dalampasigan, inunahan na ni Kuma ang mga Marine at si Bikori at pinabagsak niya muli itong mag-isa. Sa buong chapter ng 1099, nakapokus sa paghahanap ni Kuma ng solusyon upang magamot itong si Bonnie mula sa sakit niyang Sapphire Scale. Umalis ng isla ng Sorbet si Kuma at inihabilin kay Bulldog ang dating hari at proxy ni Kuma bilang hari ng Sorbet na alagaan itong si Bonnie at huwag niyang hayaang masinagan sa liwanag ng araw. Kinakailangan niyang ikutin ang buong mundo upang makahanap ng lunas sa sakit ni Bonnie dahil ilang taon na lamang ang natitira sa kanyang buhay. Natatandaan niyo ba yung mga isla na pinagtapunan ni Kuma kina Luffy nung sa Baudi Arc? Yung Rusokai na Island, yung Kurugay na Island, Wedere Island, Boyne Archipelago, Torino, Kamabaka, Karakuri, Beltigo at Namakura. Itong siya ring isla na pinuntahan ni Kuma upang maghanap ng mga solusyon sa sakit ni Bonnie. Sa kanyang paglilibot sa mga isla na to ay hindi niya nahanap ang solusyon at kalaunan ay nanatili si Kuma sa Karakuri sa tulong ng impormasyon mula kay Dragon patungkol sa isang kilalang scientist na si Vegapunk. Sinunod ni Kuma ang payo ni Dragon at sabi nga niya sa muling pagkikita nila at sa oras na gumaling, itong si Bonnie ay hindi na siya muling aalis sa Revolutionary Army at susundin ang mga utos ni Dragon. Itong chapter na ito ang magkukwento kung paano nga ba naging cyborg itong si Kuma. Natagpuan ni Kuma si Vegapunk at inilahad sa kanya ang dahilan kung bakit hinahanap niya ito.
May kaunting duda si Vegapunk kay Kuma sapagkat isa siyang revolutionary army at si Vegapunk naman ay alagad ng world government at sobrang ironic lang din kung sila ay magkikita at magkakaroon ng kasunduan. Sa pagpapatuloy ng chapter 1100, sinabi ni Kuma na nasa puntong hinarap niya at kinausap si Vegapunk ay nasa estado siya ng pagiging ama na naghahanap lamang ng lunas sa sakit ng kanyang anak. Sa kanilang pag-uusap, sa isang part ng panel ay nandoon ring nakikinig itong si Saint J. Garcia Saturn. Sa kanilang usapan at sa pagkakaunawa ko rito, iba ang plano niya sa gustong mangyari ni Kuma. Hindi siya papayag na ibibigay lamang ng walang kapalit ang pagtulong ni Vegapunk. Sa kanilang pag-uusap ay nagbigay ng 3 kondisyon itong si Saturn kay Kuma kung nais talaga niyang maligtas si Bonnie sa tulong ni Vegapunk at ito nga ang mga kondisyon niya. Una, maging bahagi ng Shichibukai at sumailalim sa mga utos ng world government ng walang pagtanggi. Pangalawa, maging human weapon para sa Navy. Ang kanyang DNA ay gagamitin upang pag-aralan at gumawa ng super soldier na kalaunan nga'y tinawag na pacifista para magamit ng mga marine sa mga hahadlang sa kanilang plano. At ang panghuli ay isuko ang kanyang pagiging tao at maging tuluyang cyborg. Kinagulat ito ni Vegapunk na sobra niya itong tinutulan. Ang nais lamang niya ay makatuklas ng bagong kaalaman mula sa DNA ni Kuma gawa nga ng isa siyang bukanir at mag-produce ng mga pacifista laban sa mga masasamang pirata, ngunit ni minsan ay hindi sumagi sa isip niyang pumatay ng isang tao. Pinag-isipang mabuti ni Kuma dahil ang huling solusyon nga lang sa sakit ni Bonnie ay si Vegapunk. Walang ano-ano ay pumayag si Kuma sa kondisyon ni Saturn at sa loob ng halos 2 taon, gagawin ang operasyon kay Kuma at Bonnie sa laboratorio ni Vegapunk. Dagdag pa ni Saturn sa kanilang usapan, sa oras na ibinalik si Bonnie mula sa laboratorio ni Vegapunk ay hindi na sila muling maaari pang magkita ni Bonnie at bumalik sa Sorbet Island. Masakit man kay Kuma ay tinanggap niya itong buo at hinabilin kay Laconi at iba pang tao sa Sorbet si Bonnie. Sa chapter na ito, ilang buwan na lamang ay kaarawan na ni Bonnie at kagaya ng pangako ni Kuma, lagi siya magpapadala ng liham para malaman ni Bonnie kung nasa ang parte ng mundo na papadpad itong si Kuma. Ngunit ang lahat ng liham ay hindi nakakarating kay Bonnie sapagkat sa tuwing makakarating sa Sorbet, ang mga ito ay pinupunit at sinusunog ni Alpha, isang marine na nakatalagang magbantay kay Bonnie habang siya ay nagpapagaling. At ang utos nga dito ay iligpit si Bonnie sa oras na ito ay umalis ng Sorbet. Welcome to the multiverse adventure of Kusho World. Embark on a journey of revolution and self-discovery in a realm where the Shojin people are in the midst of their struggle for freedom. Kusho is an anime X culture webtoon community with an anime-style NFT collection of 5,555 pieces with lore inspired by Filipino culture and folklore running in Polygon Chain. Join Mika, known as Bubblegum, and her companions in a quest for liberation as they navigate a world of ancient mysteries, unity, and inner strength. This journey will take them across the vast multiverse. See you all in Kusho! Sa isang banda ng karagatan, makikita natin sa isang panel na nasa bandang Goa Kingdom sila Dragon, Kuma at barko ng Revolutionary Army. Sa isang panel, makikita natin na nagmamatsyag itong si Kuma sa batang monkey de Luffy habang ito'y nag-iensayo. Kung mapapansin, sa taong ito ay 16 na taong gulang pa lamang si Luffy at ito ay 1 taon bago siya pumalaot sa karagatan upang maging isang pirata. Sa panel na ito, laking misteryo sa akin anong ginagawa ni Dragon, Kuma at ng Revolutionary Army sa Goa Kingdom. Sa paglilibot nga ni Kuma, nabanggit nga ni Kuma na meron siyang nakitang isang binatilyo at ito ay si Luffy. Nabanggit niya na may pagkakahawig at same aura itong batang Luffy kay Dragon at sa kanilang pag-uusap
Sagot ni Dragon, isa nga sa kahinaan ng mga magulang ay ang kanilang anak. Kaya huwag niyang mabanggit-banggit ito at gumawa ng ibang hakbang patungkol dito. Agarang sumagot si Kuma na wala siyang nakita at kakalimutan na lamang niya ito. Sa pagtatapos ng chapter 1101, makikita natin na nakagawa ng paraan sila Bonnie na pumalaot sa karagatan at sumakay sa kanilang barko upang hanapin si Kuma. Makikita nga rin natin na ginamit ni Bonnie bilang reference ang kwento ni Kuma tungkol sa kapangyarihan at lakas ni Nika at ito ang ginamit niya upang patumbahin sa isang suntok itong si Alpha. Sa part ng video nito, maraming bumabagabag sa aking isipan sa mga chapter na maaaring Easter egg o isang foreshadow na naman ni Oda. Marami akong napansin at nagbigay ng mga haka-haka na maaaring ganito o ganun ang mangyari sa mga susunod na chapter at siguro ibibigay ko na nga lang yung pinaka-top o highlight ng mga iyon. Una, ang last chapter ng 1100 na kung saan ay may utos kay Kuma galing sa Marine. Nabanggit nga sa ibang mga chapter na sumang-ayon si Kuma na gawin ang kahit anumang iutos ng world government sa kanya dahil isa na nga siyang ganap na si Chibukai. Isa sa mga responsibilidad nga dito ng isang Warlord of the Sea ay iligpit ang sino mang makakahadlang sa kanila sa kahit anumang pamamaraan. Medyo naglilikot muli ang isipan ko dito sa part na to habang nagsusulat ng liham si Kuma kay Bonnie ay tila galing ata si Kuma sa isang misyon ng utos ng Marine. At sa pantaka ko, isa sa mga misyon ni Kuma dito ay kasama si Luffy sa mga ililigpit niya sa Fuchsia Village na maaaring nakarating na nga sa mga Gorosei kung nasaan napadpad ang Devil Fruit ni Joy Boy. Isa ring nagbigay ng curiosity sa akin ay ang usapan nila ni Dragon na huwag banggitin ang anumang may kinalaman kay Luffy dahil nga kahinaan nga ng isang magulang ang kanyang anak. Sa pantaka ko, hindi nagkataong nandoon din si Dragon sa dalampasigan malapit sa Gowa Kingdom dahil kung matatandaan natin, si Dragon ang sumagip kay Sabo sa insidente sa Gowa Kingdom at tingin ko'y alam niya na nandoon rin si Luffy at binabantayan lamang niya ito. Dahil kilala rin ang Gowa Kingdom bilang pugad ng mga rebelde at nandoon sila Dadan na alam nating isa sa mga rebelde. Nung binanggit ito ni Kuma kay Dragon ay tila ba nagbago ang ihip ng hangin at biglang naging seryoso bigla itong si Dragon. Maaring ito ang unang misyon na tinanggihan o iniwasin ni Kuma dahil nga malaki ang respeto niya kay Dragon. Pangalawa, matagal nang nakasubaybay si Saturn kay Kuma. Matatandaan natin na si Kuma ay may dugong giant at sa mundo ng One Piece, likas na malalakas ang mga giant at ginamit niyang gateway para madakip si Genie upang lalong lumapit na mabawi ni Saturn si Kuma at magamit siyang muli. At nang dumating nga ang pagkakataong iyon, ginamit ni Saturn ang sakit ni Bonnie upang mapasa kamay niya nang walang pagtutol itong si Kuma at magamit ang DNA nitong Buccaneer upang makabuo ng isang super soldier na kaya niyang kontrolin. At panghuli sa aking analysis, si Saturn ay Diyos ng mga sakit. Sa reality, ini-incorporate ang planet Saturn sa gemstone na Blue Sapphire at alam natin na nagkaroon ng sakit na Blue Sapphire Scale si Genie at Bonnie. Hindi na natin maitatangging galing ito kay Saturn at base nga sa previous chapter na 1094, nakita natin ang Devil Fruit power ni Saturn na hinango nga sa yokai na Oshioni na ayon sa Western Japanese folklore, kilala itong yokai na may ulo ng ox at katawan ng gagamba. Isa nga sa mga behavior nitong Oshioni ay niluluro niya ang kanyang biktima at sa oras na malapit na ito, nagkakalat siya ng lason at sakit at sa pagkakataong ito'y mahina na, kinakain niya ang mga biktima. Pero alam nyo ano pang mas interesado ako?
bigyan natin ng konting focus si Roger at Whitebeard. Hindi ako sigurado pero theory no me, ika nga. What if noon ay nakaharap nila Roger at Whitebeard itong si Saturn during the God Valley incident? Tapos nung patapos na ang God Valley incident, alam na nila Roger at Whitebeard na may taning na ang kanilang mga buhay. Di ba nga sumuko si Roger kay Garp at nagpaalam siya kay Riley na hindi na siya magtatagal gawa ng mayroon nga siyang sakit. Then paano kung si Whitebeard ay ganun rin? Parehas nga silang dalawa na nagkumpirmang totoo ang One Piece, kaya ang ginawa ni Roger ay hinanap niya ito bago siya mawala at si Whitebeard naman ay piniling makasama ang kanyang crew na tinuturing niyang pamilya. Again, theory ko lang ito pero malay natin. Ayun lang, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe dahil road to 20k subscriber na nga tayo dito sa YouTube. At kung ikaw naman ay nanonood dito sa Facebook, follow and share and comment ano ba yung gusto po bang malaman tungkol sa One Piece Universe. Hanggang dito na lang nakama. This is Master Kamote. See you on the next one.